Nag-away na naman kayo ng tatay mo? Napabuntong hininga si Hazel habang nakaupo sa isang sofa kasama ang kanyang mga kaibigan. Nasa isa silang mamahalin na club para mag-relax dahil ini-enjoy na nila ang mahabang bakasyon. Dahil wala ang kanilang boss. Ewan ko ba kay Papa, lagi na lang umuuwi na lasing o kaya naman talo sa sugal. Diyos ko, hindi ko na alam ang gagawin ko sa kanya. Mabuti na lang talaga, malago ang restaurant ni Mama at kahit paano ay nakakasurvive kami. Alam mo, wala na tayong magagawa dyan. Kung ano talaga ugali ng tatay mo, wala na tayo dun. Napapailing na saad ni Margot. Mabuti pa, mag-inom na lang tayo. Nakangising sabi ni Zebby. Natawa na lang si Hazel at agad silang nabuhayan nang tumugtog ang malakas na musika. Kaya nagtawanan silang lahat. Tumayo ang dalaga at mabilis na pumunta sa dance floor at doon sumayaw para mawala ang kanyang stress. Ayan! Twerk! Sigaw ni Hazel sa kaibigan. Labanan pala to ng puwet ha? Pasok, Hazel! Sigaw ni Margot. Tumawa ang dalaga at mabilis na hagip ng kanyang mga mata ang DJ na nagpapatugtog at natigilan siya nang makita ang tato nito sa braso pababa sa mga pulso nito na nakadagdag sa kagupuhan ng binata. Ang mga mata nito, matalim na nakatingin sa maraming tao, habang ang buhok nito bahagyang magulo. Hoy, sino yung lalaki? Tanong ni Hazel sa kaibigan. Si Adrian yan. Retired vocalist at businessman din. Bakit? Type mo? Tanong ni Zebby. Medyo, mukhang masarap siya. Ngumisi si Hazel. Natawa naman ang kanyang kaibigan. Ay, wag mo subukan yan si Adrian. Palong-palo yan sa mga babae na nandito. Nagtaas siya ng kilay. Di, subukan niya ako. Iba talaga malandi, no? Ngiwing saad ng kaibigan. Teka nga, hahanap lang ako ng lalaki na hahalikan ko ngayong gabi. Sa kakatingin ni Hazel, napasinghap siya na magtama ang kanilang tingin ni Adrian, na may binulong sa kasama bago bumaba. Napalunok tuloy siya at agad na inayos ang buhok bago napansin na papalapit ang binata sa kanya. Hi! Sabi ni Hazel at ngumisi. Ang galing mo Hobby mo? Marunong lang. Kumuha ng alak ang binata at sumandal sa bar stool at tinignan ng dalaga. You like it? Medyo lang. Tinignan ni Hazel ang binata na nakaupo na at bahagyang nakatingin sa kanya kaya napanguso siya. I like your tattoos. Nagtaas ng kilay ito at tinignan ang full arm tattoo niya sa kaliwang braso. Gusto mo hawakan? Mukhang interesado ka. Nagjo-joke ka ba? Natatawang aniya. Ba't ko naman hahawakan yan? Sabi ko, gusto ko. Ngumisi si Adrian at tinignan ang maliit na dress ng dalaga na kulay pula. Ngayon ay parang paborito niya na ang kulay na yon dahil sa dalaga. Umaalingasaw din ang mabangong pabango nito na nakadagdag sa apil ni Hazel. Ngayon iniisip tuloy ni Adrian kung may nobyo na ba ang dalaga dahil kung wala, willing siya. Boyfriend? Tanong ni Adrian. To ex-boyfriend. Bakit mo natanong? Gusto mo ba ako? Tumawa ang binata at pinaglaruan ang kanyang labi. Hindi ako umalis doon para sayangin ang oras ko, miss. Nagtaas naman ang kilay si Hazel at nilapag ang kanyang alak at nilapitan ang binata na bahagyang nakabuka ang hita. Hinawakan niya ang leeg ni Adrian na umangat ang sulok ng labi at naramdaman niya ang kamay nito sa kanyang balakang. Inuusog siya papunta sa katawan nito. You're trembling. Puna ng binata. Huwag kang maingay. Nakakunot na noon Hazel. Nagsimulang hawakan ng dalaga ang mga tato sa katawan ng binata at napansin niyang meron pa sa leeg. Narinig niya ang singhap ni Adrian kaya lalo siyang ginanahan na hawakan ng binata papunta sa loob ng t-shirt nito. Huminga ng malalim si Hazel
at natigilan siya ng hawakan ni Adrian ang pulso niya. Stop! Namamaos at napipiyok na saad ni Adrian. Bakit? Malambing na tanong ni Hazel. Ngumisi ang binata. May iba akong gustong gawin. Bukod dito. Hinawakan niya ang hita ni Hazel na napalunok. Let's just get this done. Pwede ka matulog sa kwarto ko pagkatapos. Napasinghap si Hazel nang sunggaban siya nito ng halik, kaya naman napapikit siya agad. Niyakap niya ang binata. Nagsimula silang maghalikan habang nakaupo siya sa hita nito na nakaupo sa mataas na upuan. Naramdaman niya ang paghawak nito sa kanyang dibdib, dahilan para magsimulang uminit ang katawan niya at naramdaman na lang niya ang halik nito na tila nagbabagang apoy dahil sa sarap at pagkasabik. Adrian! Bulong ni Hazel. Sa kwarto tayo. Singhal ni Adrian at binuhat ang babae. Kagat ng dalaga ang kanyang labi at napasinghap siya nang makita ang buong tato ni Adrian sa katawan. Wala na siya sa sarili at hindi na rin niya alam kung ilang beses na siyang dinala sa langit ng lalaki. Ang alam ni Hazel sa mga oras na yon ay ang pagpapaligaya sa kanya ni Adrian sa iba't ibang paraan. I'll find you soon. Bulong sa kanya nito bago niya ipasok sa pang-apat na pagkakataon ang kanyang kahabaan sa babae. Be ready. Ngayon daw natin makikilala ang bagong boss natin. Napakunot naman ang noo ng dalaga habang nakatayo at naghihintay sa kanilang bagong boss dahil naging mabilis ang paghahanap ng dating boss niya ng bagong sekretarya at eto siya ngayon. Nasa bagong kumpanya sa hindi malaman na dahilan. Huminga ng malalim ang dalaga at tinignan ang pinto ng lobby dahil doon dadaan ang kanilang magiging permanenteng amo at makakasama nila sa loob ng maraming taon. Ayan na, sabi ni Zebby. Ay, si Sir Adrian? Gulat na tanong ni Margo at pasimpleng sinulya pa ng kaibigan. Lagot! Bulong ni Zebby. Lahat sila ay napatingin sa lalaki na ngayon ay naglalakad habang si Hazel naman formal na nakatingin sa binata. Kahit pa ang katawan niya na mismo ang nagsasabi na kinakabahan siya at hindi niya inaasahan na ang bagong boss niya walang iba kundi ang lalaking ama ng mga anak niya. Destiny? Hindi rin alam ni Hazel. Good morning, sir! Sabay-sabay na bati nilang lahat sa lobby. Isa-isang tinignan ni Adrian ang mga kababaihan at natigilan siya ng maaninag ang babae. Good morning. Bati nito na hindi inaalis ang tingin kay Hazel. Sir, may meeting pa po kayo kasamang president. Paalala ng isang babae na sekretarya ng binata. Alright. Mahinahon na sagot ni Adrian at tinignan muli si Hazel na diretso lang ang tingin bago siya umalis. Napapikit si Hazel at napahawak sa kanyang kaibigan. Ilang taon na ang lumipas ngunit ganito pa rin ang epekto ni Adrian sa kanyang katawan. Tsaka niya lang nalaman na ang dating boss niya at ang binata ay magkaibigan. Kaya siguro, ganito yun nangyari. Pakiramdam ni Hazel, hindi siya makahinga. Kaya agad niyang tinignan ang mga kaibigan niya. Hindi ko alam na siya palang boss natin. Akala ko pa naman si Sir Jack pa rin. Ani Zebby. Ano ba yan? Kakalipat mo palang ganito na? Ako tuloy ang kinakabahan sa inyong dalawa eh. Sabi naman ni Margo. So paano yan? Gusto mo ba lumipat? Wala naman tayo magagawa eh. Nandito na ako. Tsaka kailangan ko na magandang trabaho para sa 4 kong anak, di ba? Ngumiti si Hazel ngunit pilit ito. Paano yun? Magkikita kayo araw-araw. Paano na lang kung magtanong siya sa mga anak mo? Nag-aalalang tanong ni Margo. Natawa naman si Hazel. Hindi niya alam na buntis ako nun
At wala nakakaalam kundi tayong tatlo lang, unless sasabihin niyo sa kanya, no? Sa araw na yon, nagtrabaho si Hazel bilang siya naman na naka-assign sa pag-hire ng mga bagong empleyado. Napupunan ang mga department na wala pang tao. Dahil toy company ang kanyang pinasukan, madalas ay kulang ang mga ito sa trabahador. Dahil may mga malalaking warehouse pa na kailangang asikasuhin. Ngunit, mas kailangan pagtuunan ni Hazel ng binata. Lalo na't alam niya na nasa iisang lugar na lang sila at pwedeng magkaroon ng idea si Adrian sa nakaraan nila. Hazel, pinapatawag ka sa office si Sir Adrian. Sabi ng isang babae. Bakit daw po? Di ko rin alam, pero narinig ko papalitan daw ang posisyon mo. Agad namang kinabahan ng dalaga, kaya dali-dali siyang napatayo at sumunod sa babae. Nang makarating sila sa tamang floor, mabilis na naglakad si Hazel at nang nasa harap na siya ng pinto, mabilis silang pumasok. Nakita niya agad si Adrian na pinaglalaroan ng ballpen at seryosong nakatingin sa mga papel na nasa lamesa nito. Sir, nandito na po si Hazel. Sabi ng babae. Nag-angat ng tingin ng lalaki at saka tumayo. You can leave us. And you, have a seat. Umupo naman si Hazel at napatingin kay Adrian. Bakit mo raw ako pinatawag, sir? Nasa HR department ka, tama? Tanong ni Adrian. Yes, sir. Ako po nag-aasikaso ng mga trabahador at mga pumapasok sa kumpanya. Ako rin po ang... Gusto ko magpalit kayo ng sekretarya ko. Gulat na napatingin si Hazel sa lalaki. Ano? Bakit? Ngumiti si Adrian at mariing tinignan si Hazel. 8 taon kang nawala, kaya sa tingin mo ba, hahayaan ko ulit na mangyari yun? Napalunok ang babae at hindi makapaniwalang napatingin kay Adrian na nakatingin din sa kanya. Alam niyang 8 taon ang nakalilipas, ngunit nakakagulat na kahit ganon. Gusto pa rin ito na nasa tabi siya. Kinakabahan tuloy si Hazel sa katotohanan na baka may alam ito tungkol sa mga anak niya dahil sa koneksyon at pera na meron ito. Sir, hindi ko pa tatanggapin ang posisyon na yan, lalo na't hindi ako marunong. Pagsisinungaling niya. Sekretarya ka ni Jack noon, kaya paano mo nasabing hindi ka marunong? Nagsisinungaling ka ba sa akin? Nasa HR department po ako. At sa tingin ko yun ang mas bagay na posisyon sa akin. Isa pa, ang 8 taon na pagkawala ko, di mo na yan concern. Nandito ako para magtrabaho. At kung ano man na nangyari noon, wala na sa akin yun. Sa tingin mo ba talaga nandito ako para magtrabaho? Nandito ako para sa'yo, Hazel. Sir, I own this company, so I'm pretty sure that I'm your boss, right? Kinakabahan na tinignan ni Hazel ang lalaki. Dahil oo nga naman, siya ang boss. Pero natatakot pa rin siya sa magiging resulta nito. Besides, sekretarya ka ni Jack noon. Bakit di mo subukan ulit na maging sekretarya pero sa akin, Hazel? Ano ba talagang kailangan mo sa akin? Wala na tayong dapat connection, di ba? Matagal na ang bagay na yon. Matagal na rin huli tayo nagkita kaya ba't mo ito ginagawa? Tumaas na ng bahagya ang boses ng babae. Nagtagis ang panga ng binata at tinignang mabuti si Hazel. Hindi nga rin niya alam kung ba't kailangan niya pang gawin ito. Ngunit baka malakas nang ang tama niya sa babae kaya ginagawa niya ang bagay na hindi niya naman normal na ginagawa. Gusto ko lang din makasiguro na hindi ka na aalis ulit. Dumating ang hapon, agad ding nagsimula ang trabaho ng babae bilang sekretarya ni Adrian. At hindi yun naging madali para sa kanya. Kailangan niya isang tabi ang nararamdaman at isipin na baka magkita sila ng kanyang mga anak. Buong araw, halos walang pahinga si Hazel. Sa kakasunod, kakaayos din ng mga importanteng meeting ng lalaki. Sir, ito na ang dokumento ng mga charity na pagbibigyan ng mga kahon-kahon na laruan at mga gamit.
sabi ni Hazel at nilapag niya ang isang papel. Listahan din to ng mga schools, bayampunan at iba pang mall na nangangailangan ng mga laruan para sa mga bata. Thanks. Nakapagbigay na ba ng sapat na stock ang kumpanya sa mall? Tumango siya. Nakapagbigay na po kami. At ang iba nakabiyahe na sa iba't ibang malalaking store. Can you please get me a coffee? Ngumiti siya at tumango. Okay, sir. Lumabas si Hazel at nag-stretch ng katawan dahil ramdam na ramdam niya ang pagod. Gusto niya nang matulog. Agad siyang bumalik sa opisina ni Adrian at naramdaman niya ang pananakit ng kanyang likod kaya napahawak siya doon. At hindi niya napansin na pinapanood pala siya ng lalaki. Magpahinga ka na. Utos ni Adrian. May gagawin pa po ako sa labas kaya okay lang. Sabi ni Hazel at nilapag ang kape. Ipagawa mo na lang sa iba. Hindi na sir. Ako na lang po yung gagawa. Malapit ko na rin naman pumatapos. Agap niya dito. Bumuntong hininga si Adrian dahil hindi na siya makasagot pa. Ngumiti ang babae at agad na nagpaalam dahil ihahanda na nila ang meeting room. Ilang minuto lang ang nakalipas, agad nang pumasok si Adrian at nagsimula na ang meeting nila tungkol sa isang booth fair para sa mga bata. Napangiti siya dahil alam niya na gusto rin ito ng mga anak niya kaya nga lang mas pipiliin niya na hindi sila magkita dahil sigurado si Hazel na magiging delikado yon. Hazel, alam mo matulog ka na. Bulong ni Margot. Napaayos naman ng upo ang babae. Okay lang ako, tapos na ba? Sinampal-sampal niya pa ang kanyang pisngi para magising. Malapit na kasi nasa budget na ang usapan. What if mag-bar na lang tayo sa Friday, no? Natawa siya ng mahina. Sure. Nang matapos ang meeting, naiwan si Hazel at Adrian sa meeting room. Dahil hindi pa tapos ang binata sa kakapindot, kaya agad siyang tumayo sa gilid dahilan para lingunin siya ni Adrian. Sir, hindi pa ba tayo aalis? Tanong ni Hazel. How are you? Tanong ni Adrian at sumandal sa upuan. Mag-usap tayo. Tungkol saan? Tanong niya at dahan-dahan na umupo. Bakit ka biglang umalis? Hinanap kita ng ilang taon. I was sent to America. Is that so? Alam kong one night stand lang ang nangyari. But I was so worried about you. Bumilis ang tibok ng puso niya dahil sa sinabi nito. Pakiramdam niya, talagang hinanap siya ni Adrian. Kaya nga lang, bakit naman? Anong dahilan nito? Tinignan niya ang lalaki na nakatingin sa kanya. At ngayon niya napagtanto na katulad ni Adrian na may kulay asul na mga mata, para niyang nakikita ang kanyang mga anak. Pinilig agad ni Hazel ang ulo at bumuntong hininga. Kailangan ko magtrabaho agad para sa mga magulang ko. Kagaya ng sabi mo, one night stand lang ang nangyari sa atin. At wala na rin sa akin na nangyari. Besides, baka nga may asawa at anak ka na. Wala akong asawa. Hindi kailanman ako nagkaroon ng asawa o girlfriend pagkatapos mo. Bahagyang napasinghap si Hazel at agad kinurot ang kanyang daliri upang mahimasmasan sa labis na pagkabigla. Tumango na lang siya at bahagyang napaatras dahil sa pagtayo ni Adrian, hinawakan siya nito sa magkabilang bewang at marahang nilapag ang ulo nito sa leeg niya. Sir, walang iba pagkatapos mo. Hindi niya maintindihan ngunit unti-unting nangilid ang luha sa kanyang mga mata. Dapat yung bagay na yun kinalimutan mo na, Sir Adrian. Tumatanda na tayong dalawa at isa pa nasa trabaho tayo. Umiling si Adrian at mas lalong hinila si Hazel sa katawan nito. I'll see you tomorrow. Bago siya lumayo sa dalaga at ngumiti. Tulala si Hazel
nang makarating siya sa kanilang condo unit at naabutan niya ang 4 niyang anak na nanonood ng movie, ngunit nang makita siya ng mga ito, nanlaki ang mga mata ng bata at dali-daling tumakbo sa kanya. "Mommy!" Sabay-sabay na sigaw ng lahat. "O dahan-dahan!" Pinagmasdan niya ang 4 niyang anak na sina Austin, Alfred, Harry, at ang bunso na si Helena na nakangiti sa kanya. Nakakatuwa na sa isang gabing yon, nakabuo sila ng binata ng 4 na magaganda at gwapong bata. "Mami, pasalubong," tanong ni Austin. Ang ganda ng mga mata nito. Tila may kidlat ang mga mata ng bata at mukhang ito ang pinakamalalim kung tumingin. Just like his dad. Pakiramdam ni Hazel, nakatingin siya ngayon kay Adrian. "And chocolates?" tanong ni Harry. Ang mga mata nito ay magkaiba. Ang kanan, iba ang kulay, at ang kabila naman iba rin. Ito ang Joker ng pamilya. Lumapit naman si Alfred, na halos kulay sky blue ang mga mata. "Let mommy rest." Isa-isa niyang nilayo ang mga kapatid para makaupo ng maayos ang kanilang ina. Natawa naman si Hazel at agad siyang hinila ng kanyang mga anak sa sofa. Niyakap siya ng mga ito, lalo na si Helena na nasa kanyang kandungan. Tanging ito lang ang nakakuha sa kanyang hazel brown eyes. Hindi katulad ng mga kapatid nito na namana ang kulay asul na mata ng kanilang ama. "Mommy, housework po?" tanong ni Helena. "Kamusta po trabaho mo?" Singit naman ni Harry. "May mga guys po ba na lumalapit sa'yo?" Yumakap naman sa braso niya si Alfred. "Are you pagod?" Umiling naman agad si Hazel at tinignan ng kanyang mga anak. 8 taon ang nakalipas at kinaya niyang alagaan ng mga ito nang siya lang mag-isa. Paano kaya kung kasama niya si Adrian noon? Magiging masaya kaya mga ito? Maging si Adrian? Makita lang kayo ni Mami sa buong araw? Na pagtatrabaho ko? Naku, pawing-pawi ang pagod ko. Nakangiti niyang sabi at hinalikan isa-isa ang mga anak sa noo. Solve na solve ako. "Give Mommy a kiss!" Malakas na sigaw ni Alfred na akala mo isang pulis na nag-uutos sa kanya mga kapatid. Nanlaki ang mga mata ni Hazel nang isa-isang sumugod ang kanyang mga anak at dinamba siya para pupugin ng napakaraming halik. Napuno ng tawanan ang maliit nilang sala dahil sa kanilang 5. "Mommy, nasan po si Daddy?" Natigilan sa pag-aayos si Hazel nang marinig ang kanyang bunsong anak na nagsalita. Napatingin siya doon at nakita niyang yakap nito ang isang animal stuffed toy habang nakaupo sa gilid ng kama at winawasiwas ang mga paa. "Helena?" Ngumiti ang batang babae. "I asked a question, Mommy, and it's okay po kung di niyo masasagot." Bahagyang napaawang ang labi niya. Alam niyang matalino ang 4 niyang mga anak. Ngunit, siya yung matanda pero pakiramdam niya, nabobo siya sa isang tanong lang. Tila parang wala siyang mahanap na sagot sa madaling tanong ng kanyang bunso. Nilapag niya ang lipstick at marahang dinaluhan ng kanyang anak at sabay-sabay naman pumasok ang 3 anak niyang lalaki. "Ang daddy niyo? Di ko pa nakikita." Pagsisinungaling ni Hazel. "Why?" tanong ni Harry. Hindi pa kasi ako nakakapunta sa kung saan ang daddy niyo. Alam ko hindi niyo pa naiintindihan." "Make us understand, Mommy." Malambing na sabi ni Austin at hinawakan ng kanyang braso. Parang pinipiga ang puso ni Hazel sa mga nakikita niyang emosyon sa mga mata ng kanyang anak. Halo-halo ang pakiramdam niya, ngunit bakit pa siya magsisinungaling?
Kinagat niya ang labi at bumuntong hininga. Bago tumango. Naghihintay ang 4 na anak niya sa sasabihin niya, kaya sinubukan niyang kumalma bago magsalita. Nakilala ko ang daddy niyo sa kumpanya kung saan ako nagtatrabaho. Hindi niya pa alam na may anak ako. At di niya pa alam na nabubuhay kayong 4. I met him once and he's my boss. Ayaw kong sabihin sa kanya na kasama ko kayo. Dahil hindi ko pa kontrolado ang lahat. At sana, maintindihan niyo ako. Sinusubukan kong tansyahin ng mga bagay-bagay. At kapag handa na si Mommy, ipapakilala ko kayo. Mahal niya po ba kami? Paano pag ayaw niya sa amin? No. Kahit naman, hindi kayo kilala ngayon ng daddy niyo, paniguradong kapag nakilala niya kayo, magugustuhan niya kayo. Kaso nga lang, abala pa siya sa mga trabaho niya kasi isa siyang businessman. Ngumiti ang babae. He loves us? Ngumiti si Austin at tinignan ng mga kapatid. Sure ako, mahal tayo ni daddy kaya no worries na, okay? Sabi ni mommy, pag nakita tayo ni daddy, matutuwa si daddy. At saka, diba? Dapat ang daddy mahal yung mga anak niya, kaya sure ako, love niya tayo. Nagpapasalamat na lang si Hazel na isang understanding na bata si Austin. At natuturuan nito ang kanyang mga kapatid. Ito ang nagsisilbing boses niya sa mga bagay na hirap siyang ipaliwanag. Ito rin ang isa sa mga anak niya na kung kumausap ay para matanda. Nang matapos niya ipaliwanag sa mga bata ang lahat, tsaka siya nagpaalam na papasok na. Dahil papasok na rin ang kanyang mga anak. Kuya, pakihatid na lang na maayos ha. Late na rin kasi ako. Pakiusap ni Hazel. Ako na po ang bahala. Ngumiti ang matandang lalaki. Nagmamadali siyang bumiyahe papunta sa kumpanya at dali-dali niya ring pinarada ang kanyang kotse. Pumasok siya sa loob at agad na naglakad papunta sa elevator, ngunit malakas ang naging pagbagsak niya nang sumalubong sa kanya ang isang gwardya. Napasinghap si Hazel at napahawak sa kanyang paa. Oh my God! Dear, are you okay? Nagangat naman ang tingin si Hazel at nakita ang isang matanda. Tinulungan siya nito at bakas ang pag-aalala sa mga mata nito. Ngunit, nang magtama ang kanilang mata, natigilan ang matandang babae. You look familiar. Bulalas nito. Po? Ngayon ko lang po kayo nakita. Talaga? Parang nakita na kita noon. O baka naman sa picture lang. Natawa ang matanda. Anyway, pasensya ka na ha, tinamaan ka ng bag ko. Nagmamadali din kasi ako para makita ang anak ko sa opisina niya. Ako nga rin po Gusto niyo po ba sabay na tayo? Talaga? Sige, sasama ako. Sabay silang pumasok sa elevator at masayang nagkwentuhan tungkol sa kumpanya. Nagulat si Hazel nang lumabas sila sa tamang floor at nakita ng babae na nandito si Adrian. Naglakad silang dalawa habang nagtatawanan, ngunit natigilan si Hazel nang may marinig siya. Mommy! Nakangiting bati ni Adrian. Gulat namang napatingin ang matanda dito. Adrian! Ba't ka nandito? Akala ko ba mamaya pa ang punta mo? Hinawakan ng lalaki ang braso ng matandang babae. Napakurap-kurap na mata si Hazel. Napatingin si Adrian sa gawin niya na nakatayo doon. Oh, kasama mo pala si Hazel. Nakangising sabi ng lalaki. Kaya pala pamilyar siya, naalala ko na. Nakwento mo nga siya sa akin. Nakangiting sabi ng matanda. Nakalimutan ko magpakilala sa iyo, ako si Anastasia, mami ni Adrian. Po? Gulat na tanong ni Hazel. Bahagyang natawa ang lalaki at nilapitan siya. Nag-angat ng tingin si Hazel nang maramdaman niya ang hawak nito sa braso niya. Iginiya siya nito sa matandang babae na nakangiti, ngunit ang puso ni Hazel kumakalabog ng malakas
Nagkakilala na pala kayo. Oo. Hindi kasi ako sinasadyang nabangga ng mami mo kanina. Actually, hindi ko alam na mami mo siya. Kabado ang sabi ni Hazel. Sa isip-isip niya, mukhang matatanggalan pa siya ng trabaho. Pasensya na po at nagmamadali. It's fine. Matagal-tagal na rin nung huli kitang nakita. Ano pong ibig niyo sabihin? Ngumiti ang matandang babae. Sabihin na lang natin na madalas tayo nagkakasalubong sa daan. Natigilan si Hazel at napatingin sa matandang babaeng nakangiti sa kanya. Napasinghap siya dahil sa katotohanan na madalas niyang kasama ang mga anak sa iba't ibang lugar. Tinignan niya si Adrian na nakakunot ang noo at nagtatakang nakatingin sa ina nito. Ma'am! Kabadong tawag ni Hazel. Ngumiti ang matanda at umiling. It's safe. Nakagat ng babae ang labi dahil alam niyang may alam ito sa mga anak niya. Tinignan niya si Adrian na nakatingin sa kanya gamit ang malamig nitong ekspresyon. Paano na to? Parehong nanlaki ang mga mata ni Hazel at Adrian nang biglang mag-lock ang meeting room. At silang dalawa lang ang naroon. Mabilis na tumakbo ang babae papunta sa pinto at kinalampag yon ng malakas. May tao pa dito! Sigaw ni Hazel. Sa likod ng pinto, nandoon ang ina ni Adrian na natawa. Ilock niya yan na mabuti para makapag-usap silang dalawa. Hello! May tao pa dito! Sigaw ni Hazel at tinignan ng binata na nakaupo sa swivel chair. Wala ka bang gagawin? Nalock tayong dalawa dito. Uupo ka lang ba dyan? Sa tingin mo ba maririnig ka? Soundproof ang meeting room. Gabing-gabi na rin. Lahat ng tao wala na sa opisina. Mom was really crazy. Ano sabi mo? Tanong ni Hazel at malakas na kinalampag ang pinto. Paano na yan? Kailangan ko umuwi. Why? May lalaki ba naghihintay sa'yo? Umismid si Adrian at pinatong ang dalawang siko sa lamesa. Masamang tinignan ni Hazel ang lalaki. Kung sasabihin niyang 4 na anak nilang naghihintay sa kanya, makakaya kaya nito? Hindi nagsalita ang babae at mas lalo lamang siyang nainis dahil kasama niya sa iisang silid ang lalaki. Sa dami ng taong pwede niya makasama, ito pa talaga. Kailangan ko makauwi agad. May mga taong naghihintay sa pag-uwi ko ngayon. Well, you're stuck here with me. Ano na-expect mong gagawin ko? Wala nga ako cellphone. What? Anong gagawin natin dito kung ganon? Matutulog sa meeting room na to? Kung sino man may gawa nito talaga. Sana, hindi siya makatulog ng ayos. Natawa naman si Adrian at pinagmasdan ng galit na mukha ng babae. Ngayon lang sila naiwan sa iisang silid lang. Dahil sa mga taong lumipas, hinahanap-hanap pa rin ni Adrian ang amoy ni Hazel. Tinignan niya ang leeg ni Hazel at agad na paiwas ng tingin. Isa pa, anong gagawin natin dito? Nagkibit-balikit siya. Kailangan nating manatili dito. Kahit anong gawin mong kalampag dyan, walang makakarinig sa ating dalawa. Sigurado akong nakauwi ng lahat. Pwede ka matulog sa lamesa. Ha? Paano ka naman? Tanong ni Hazel. Dito ako sa upuan para bantayan ka. Sabi ni Adrian na tinanggal ang jacket na suot. Binigay niya yon sa babae. Gamitin mo muna para komportable ka. Napakurap-kurap si Hazel. Wala na siyang nagawa kundi sundin na lang ang sinabi nito. Sumampa siya sa lamesa at narinig niya ang mahinang mura ng lalaki. Inayos niya ang skirt niya at agad na pinatong ang coat sa kanyang hita. Hindi ka ba matutulog? Tanong ni Hazel. Babantayan na lang muna kita. You can sleep? Tinignan ni Hazel ang likod ng lalaki. Di ko akalaing sa ganitong lugar pa talaga tayong dalawang magsasama. Bahagya siyang natawa at nangilid ang luha sa mga mata ng maalala ang kanyang mga anak. Sigurado ako nag-aalala sila sa akin.
Ilang oras ang lumipas, hindi makatulog si Hazel, kaya bumangon siya at tinignan si Adrian na napatingin sa kanya. Saktong 1:00 na ng madaling araw at ito sila. Hindi makatulog dahil sa lamig. Niyakap ni Hazel ang sarili at bumuntong hininga dahil malamig nga talaga. Isuot mo ang coat ko. Papahinaan ko ang aircon. Okay. Mahinang sabi ni Hazel habang nakaupo sa mahabang lamesa. What are you doing? Napasinghap si Adrian na makita ang babae sa lamesa. Umiwas ng tingin ng binata. Ngunit, binalik din ang tingin sa dalaga. Hinubad ko lang yung sapatos ko, medyo masakit sa paa eh. Kagat ni Hazel ang labi, ngunit napasinghap siya nang lapitan siya ni Adrian. Alam niyang delikado kung silang dalawa lang ang nandito. Ngunit, anong init ang nararamdaman ni Hazel? Sigurado siyang malamig pero sa ngayon, sa ganitong sitwasyon nila, pakiramdam niya umiinit ang paligid. Alam mo ba kung bakit ka nilipat dito ng kaibigan ko? Tanong ni Adrian. Bakit? Dahil gusto ko. Nung nalaman ko na sekretarya ka niya, at nalaman ko na ikaw mismo ang kasama ko sa gabing yon, do you think hahayaan kita mawala? Ilang taon ako nagtiis, Hazel. Sa ilang taon na yon, kahit may paraan akong kunin ka, hindi ko ginawa. I was just preparing something na nagawa kong palitan ng sekretarya ng kaibigan ko at ikaw sa akin. Napasinghap si Hazel nang tumama ang labi ni Adrian sa pisngi niya. Ang kamay nito bumaba sa kanyang bewang, kaya napasinghap siya dahil naramdaman niya ang paggapang ng kamay nito. Adrian, ilang taon na ang nakalipas. Hanggang ngayon pa rin ba? Pagkakamali ang ginawa nating dalawa. Hinayaan mo ako mabaliw ng ganito, Hazel. Kaya panindigan mo ang kabaliwan na binigay mo sa akin. Adrian, hinayaan kitang mawala sa akin ng ilang taon na hindi ko inaalam kung ano bang nangyari sa'yo. Kaya ngayon, na nandito ka na ulit sa akin, mas mababaliw ako kapag nawala ka pa. Kahit anong pilit kong kalimutan ka, ikaw pa rin ang hinahanap na sistema ko. Para bang minarkahan mo ang buong pagkatao ko, Hazel. Ginawa mong sayo ang katawan ko. Nagkatinginan silang dalawa. Kakaibang kiliti ang hatid ng halik ng binata na hindi na napigilan pa ni Hazel na tugunin ang halik nito. Mabilis na hinilan ni Adrian si Hazel at kinarga papunta sa upuan at doon umupo. Tumulo ang luha sa mga mata ni Hazel dahil aaminin niya na namiss niya ang lalaki. Adrian, tawag ni Hazel. Umiling siya nang buwaba ang polo na suot niya. I'm so sorry. Nangilid ang luhas sa mga mata nito. For what? Bulong ni Adrian. For leaving you. And for letting you suffer alone. For being unavailable for how many years? Umiling si Adrian at hinaplos ang pisngi ni Hazel. Nandito ka na sa harap ko, Hazel. Nandito ka na ulit sa harapan ko. Tumango siya at bumuntong hininga. Ngumisi si Adrian at hinaplos ang likod ng babae habang nakatingin ito sa kanya. Walang kupas. Mas lalong gumanda si Hazel. Let's sleep. Saad ni Adrian. Marahang tumango naman si Hazel. Natawa si Hazel ngunit hindi alam ng dalawa na nanonood ang ina ng lalaki at agad sinarado ang laptop nang makita na masaya ang mga ito. Sa lagay na to mukhang magkakaroon ako ng isa pang apo. Natawa ang matanda at iniwan ang susi sa lamesa ng opisina ni Adrian. Mabilis na naging kilos ni Hazel
nang makatanggap siya ng tawag. Ang isa sa kanyang mga anak may dengue at sinugod sa ospital. Kaya nagmadali siya sa pagmamaneho ng kotse papunta doon. "Alfred, ang kapatid mo," sabi ni Hazel sa kanyang anak. "Nandito po kami sa ospital, Mommy. Austin is crying because he's sick. Malapit na po ikaw, Mommy?" "Yes, anak. Malapit na ang Mommy. Hintayin niyo ako doon. Ha?" Kagat ng babae ang labi nang iparada niya ang kotse sa tapat na ospital. Mabilis siyang lumabas at pumasok sa loob. "Mommy!" Nakita niya agad si Alfred kasama ang mga kapatid nito na naghihintay sa kanya sa front desk. "Ang kapatid niya, nasan siya? Sino kasama niya?" "Kasama niya po si Lola. Nandun po sila sa room, Mommy. He's crying po." Sumbong ni Harry at hinawakan ang kamay ng ina. "Tara na po, Mommy. Kuya is crying because gusto ko niya makita." Maging si Helena, hawak na rin ang kabilang kamay ng kanilang ina. "Faster, Mom!" Mabilis silang naglakad papunta sa kwarto kung nasan si Austin. Nang bumukas ang pinto, umiiyak na ang bata nang bumungad siya. Nanlaki ang mga mata ni Hazel at agad dinaluhan ang panganay niya. "Mommy! Oh, Mommy!" "Nandito ako, anak. Nandito si Mommy." "Ma, ilang araw na lagnat niya?" "Mag-iisang linggo na mataas ang lagnat niya. Ang sabi niya sa akin, masakit daw ang buto niya sa katawan. At ang mata niya rin masakit. Nung kagabi, hinahanap ka niya. Doon ko lang nalaman na nilalagnat siya." Paliwanag ng ina ni Hazel. "Anong sabi ng doktor, Ma?" "Kailangan lang daw ng pahinga ni Austin. I-monitor din siya. Ginagamot na din. Tsaka bumili na ako ng gamot. At nagsabi na rin ako sa teacher niya na baka hindi siya makakapasok." Huminga ng malalim si Hazel at tinignan ng anak na nakayakap sa kanya. Kinagat niya ang labi at nangilid ang luha sa mga mata. Sa sumunod na oras, ay naabutan niya si Adrian na naghihintay sa front desk. Tsaka lang napagtanto ng babae na sila ang may-ari nito. "Akala ko ikaw na hospital. Are you okay?" Tanong na Adrian. "Okay lang ako. Kailangan ko lang na alagaan ang bata na nasa kwarto." "Bata? Mamaya ko na ipapaliwanag, Adrian, please." Pagod na sabi ni Hazel. "Then I will stay here. Baka kailangan mo ng tulong kaya dito muna ako." Hinawakan ni Adrian ang kamay niya. Hindi na nagsalita o humadlang pa si Hazel. At dali-dali rin siyang bumalik sa kwarto. Pinunasan niya ang parte ng katawan ni Austin na mainit at tinulungan siya ni Alfred. "Thank you," sabi ni Hazel kay Alfred na siyang tumulong sa ina nito. Ngumiti naman si Alfred at natigilan sa pagpupunas ng braso ng kanyang kapatid. "Lahat naman po kami panganay, Mommy. Huwag po kayong mag-alala, kaya ko po. Gusto ko po na tulungan ka at si Lola na bantayan si Kuya Austin at sila Helena." "Anak, hindi mo naman kailangan eh. I saw Daddy outside." Nakangiting sabi ni Alfred. "Alfred, his eyes were Kuya Austin's eyes. It's like I'm looking at my brothers through his eyes. Kaya, alam ko po na siya si Daddy." Seryoso, ngunit nakangiting sabi ni Alfred. "I saw him too," sabi ni Harry na kalalabas lang ng banyo. Ngumiti ang batang lalaki at kinuha ang orange at nagbalat ito. "Nandito po siya para alagaan si Kuya Austin?" Tanong nito. Hindi niya alam ang isasagot dahil maging siya nagulat sa sinabi ng mga anak. "He's here because gusto ko makilala niyo siya." Natigilan ang dalawang bata at napatingin sa kanya. Nangilid ang luha sa mga mata ni Hazel at napangiti palalo. "Bago yon, ako muna kakausap sa kanya. Then kayo ang bahala na kausapin siya. Okay ba yon?"
Tanong ni Hazel sa mga anak. Opo. Sagot naman ng mga ito. Pwede po namin lapitan si Daddy? Tanong ni Harry. Pwede. Basta wag niyo siyang bibiglain at ang dami niyo pa naman. Nang iwan ni Hazel ang mga anak, ay lumabas muna siya para lumanghap ng hangin. Napangiti siya dahil kitang-kita niya ang excitement sa mga mata ng mga bata. Napatingin siya sa kalangitan at nakitang napakaganda ng mga bituin. Hindi siya makapaghintay na makilala ng lalaki ang mga anak nito. Tumabi naman sa kanya ang kanyang ina. Mukhang excited ang mga anak mo Mama. Ngumiti si Hazel sa kanyang ina. Tama ang ginawa mo anak. Ilang taon na rin at sigurado ako na mas mabuting may kasama ka sa pagpapalaki sa kanila. Sigurado rin ako na ito ang gusto ng mga anak mo. Natakot po ako noon Dahil natakot po ako na masaktan sila. Natatakot po ako na baka umasa silang magustuhan sila ni Adrian. Tapos sa bandang huli, baka hindi rin sila nito matanggap. Mukhang mahal ka naman ni Adrian, anak. Isa pa, siguro ito na rin ang oras para maipaliwanag mo sa mga anak mo at sa kanyang nangyari. Kasi malaking tulong yun sa kanila at di ka na mahihirapan pa dahil may katulong ka na. Napangiti si Hazel at agad na tumango. Mas mabuti nga sigurong gawin niya ang tama at makabubuti para sa kanila. Mahal mo ba? Tanong ng ina ni Hazel. Mahal ko po. Natawa ang matanda at napailing sa anak. Ang anak kong pakipot. Mama? Talagang nag-iba lang ang takbo ng buhay ko. Mas priority ko silang apat kaya nakalimutan ko may daddy pala sila. Magandang lahi meron si Adrian, gawa pa kayo ng marami. Nanlaki ang mga mata ni Hazel at malakas na natawa ang matanda, dahilan para mapailing ang dalaga at matawa na lang din. Nakatulala si Adrian habang iniisip kung guni-guni niya lang ba ang nakitang asul na mga mata sa batang nakasalubong niya. Umupo siya sa cafeteria ng ospital at natulala ng ilang segundo. Dahil baka nga namamalikmata lang siya sa nakita. Imposible na magkapareho sila ng mga mata unless anak niya yon. Can I sit here? Tanong ni Alfred. Yeah, sure. Sabi ni Adrian habang nakatulala at kunot ang noo na nakatingin sa kutsara. You're lonely here. Sabi pa ng bata. Kahit kabado silang magkakapatid, kailangan nilang makilala ang ama. Nag-iisip kasi ako. Guni-guni ko lang ba talaga yun? We have the same eyes, and I saw him with Hazel. Ngumiti ang batang si Alfred at binuksan ang cup noodles na may mainit na tubig. Huminga ng malalim si Adrian at sinilip ang ginagawa ng bata at napasinghap siya nang makita ang mga mata nito. Nanginginig na tinuro ni Adrian ang bata. You, nakita kita kanina. Nakita rin po kita, sir. Ikaw po yung nasa front desk. Wait, we have... Kuya Alfred, here's your water. Biglang sumingit si Harry na pasimpleng sumulyap sa kanilang ama na nakatingin sa kapatid nito. Oh, thanks. Saad ni Alfred. Tinignan naman yun ni Adrian at mas napasinghap siya sa magkaibang kulay ng mga mata ng isang bata. Maya-maya pa, may umupo sa tabi niya at isang babae na katulad ng mga mata ni Hazel na nakangiti at kumakain. Can I sit here too? Saad ni Austin na talagang sumakay din sa plano ng mga kapatid. Doon natigilan si Adrian nang makita ang apat na bata na nakapalibot sa kanya. Ang mga mata ng mga ito katulad ng sa kanya at ang mukha ng huling umupo katulad din ng sa kanya. Para po kayo nakakita ng multo. Tumawa si Alfred at nilapag ang chopsticks. Mukha po ba kaming multo? Oh, pareho po tayo ng mata.
Kuya, can we tell him? Ngumisi si Austin at tinignan ng kanilang ama na nakanganga at di makapaniwala na napatingin sa kanila. We're Hazel's kid. And you're our father, right po? Sabi ng batang lalaki. Napaawang ang labi ni Hazel. Nang makita ang mga anak niya na nakapalibot kay Adrian na hindi na nakagalaw. Kids, baka hindi makahinga ang daddy niyo sa gulat. Tumawa si Alfred. Mukha po siyang nakakita ng ghost. Hazel, anong sinabi nila na anak mo sila? Anak natin sila? Naalala ni Hazel na pinaubaya niya nga pala sa mga bata ang pagsasabi ng mga ito patungkol sa kanila sa kanilang ama na si Adrian. Tumango naman si Hazel. After that night, weeks later nalaman ko na buntis ako. Doon ko nalaman na may lahi kayo ng kambal. Nalaman ko rin sa ubi ko na may 4 na heartbeat sa tiyan ko. Kaya ayan na sila, your quadruplets. Napakurap-kurap si Adrian at napatingin sa mga anak niya na nakangiti sa kanya. Tumayo ang mga ito at humilera sa harapan. Doon lang, nang hina ang tuhod ng lalaki. Nang mapagtanto na ang 2 lalaki kamukha niya, ang bunso hati silang 2 ni Hazel. Austin po ang pangalan ko. Ngumiti ang batang lalaki. Sila po si Alfred at Harry at si Helena po yung baby girl. Mga anak ko. Mga anak ko kayo. Wow, ang dami nyo. Surprise po, Daddy. Natatawang saad ni Harry. Nagulat si Hazel nang dumugi ng mga anak niya ang lalaki na natawa. Muntik pang matumba si Adrian dahil sa sunod-sunod na pagyakap sa kanya ng mga anak. Naging emosyonal ang pangyayaring yun para sa kanila. Kitang-kita ni Hazel ang kasiyahan sa mga mata ng lalaki. I'm sorry. Kailangan ko pang itago ang lahat ng ito sa'yo. No, wala kang kasalanan. Di ko alam na ganun sila kadami. Talaga nagulat ako. Alam mo, hindi rin ako makapaniwala na kinaya ko silang 4 sa tiyan ko. Hazel, I'm so sorry. Wala ako sa tabi mo na nagbubuntis ka. I didn't know. Dapat pala, mas nagsumikap ako na hanapin ka. Okay lang, Adrian. Wala ka rin namang kasalanan. Ginusto kong alagaan sila nang hindi mo nalalaman. Ginusto ko rin na palakihin sila ng ako lang. Mahirap pero tignan mo naman, napaka-responsable nila. Hindi mo kailangan ma-feel bad. O ano, dahil wala ka sa tabi ko nun. Wala kang kasalanan. Wala ka naging pagkukulang kasi, sa totoo lang. Dapat ako ang humingi ng tawad. No, Hazel. Pero alam mo, masaya din ako dahil nakita mo na sila at nakita ka na rin nila sa wakas. Yun na siguro ang premyo ko sa pag-aalaga sa kanilang 4. Akalain mo, 3 asul na mga mata nakatingin sa akin. Paano kita makakalimutan nun? Bahagyang tumawa si Hazel. Nang makabalik sila sa ospital, nakahiga na si Austin at mas sumigla pa. Hinayaan ni Hazel ang lalaki na mag-alaga sa kanilang anak, habang ang 3 niyang anak tahimik lang na nakatitig sa ama ng mga ito. Daddy, thank you, sabi ni Austin. Ako dapat ang mag-thank you kasi nung okay ka, inalagaan mo ang mga kapatid at ang mami mo. Nakita ni Hazel ang nangingilid na luha ng kanyang anak. Masaya din po kami na nandito ka na ulit. Hindi na po ba kayo aalis? Lumapit naman si Alfred at hinawakan ng ama sa kamay. Oo nga po, Daddy. Magstay ka po ba dito sa amin? Daddy, malulungkot po kami kapag umalis ka. Dito ka na lang po. Maging si Helena
na yumakap sa bewang ng daddy niya na panguso. Napahawak si Hazel sa kanyang bibig at napaka-emosyonal ng tagpo na yon na kanyang nakita. Parang pinipiga ang dibdib niya. Sa nakikita, ngunit nang tumango si Adrian, para bang naglaho lahat ng kanyang pangamba. I will stay here with your mommy. Mananatili ako dito kasama kayo. Taas noon na pumasok ang tatlong anak ni Adrian na nakasuot ng formal na damit at pare-pareho ang disenyo. Habang ang prinsesa nilang si Helena, karga ng lalaki at kapwa sila nagtatawanan habang naglalakad. Hindi akalain ni Hazel na darating ang araw na ipakikilala ng lalaki ang anak sa harap ng maraming tao. Wow, tignan niyo yung lights, oh! Tinuro ni Harry ang malaking chandelier. At ang dami ding toys. Wow, ang daming teddy bears at ibang toys. Namamangha ang mga anak niya. Sabi ni Daddy may-ari siya ng toy company, so we have the chance to see paano nila ginagawa ang toys. Ang pogi din natin, di ba? Of course, we are the group of Blue Eyes. Nakangiting sabi ni Austin habang hawak ang kamay ni Hazel. Natawa at napailing na lang ang babae sa pinag-uusapan ng kanyang mga anak. Hindi niya akalain na sa loob ng ilang linggo eto siya at kasama ang mga bata. Pumasok sila sa loob at agad na bumungad ang mga magulang ni Adrian na namamangha sa mga bata. Nagmano naman si Hazel sa mga nakatatanda. Ganoon din ang ginawa ng mga bata. Wow, ang dami niyo! Tuwang-tuwa na saad ng ina ni Adrian. Ang gwapo ng aking mga apo. Sabi naman ng ama ni Adrian. Gwapo din po kayo, Lolo. Pambobola ni Harry at ngumiti. Bolero ka talagang bata ka. Bawal po ako magsinungaling, kaya totoo po na gwapo ka. Nakangising sabi ni Harry. Natawa na lang si Hazel sa pinagsasabi ng kanyang mga anak. Umupo sila sa pabilog na lamesa na para sa kanila habang pinapanood si Adrian na magsalita sa unahan. Napaka-importante sa akin ang araw na ito. At hindi yun magiging posible kung wala ang aking mga anak at ang aking asawa sa unahan. Asawa? Gulat na napatingin si Hazel sa lalaki na nasa unahan. Kumindat lang ito sa kanya at bumalik na rin sa pagsiseryoso. Gusto ko lang malaman na ang 4 na bata na nasa inyong unahan ay ang aking mga tagapagmana. Sila ang magmamana ng lahat ng meron ako at ang kumpanya na ito. Isa sa kanila, magiging susunod na CEO. Sila din ang magmamana ng aking mga lupaing pag-aari. Nagpalakpakan ng mga abogado at ibang negosyante sa likod ng kumpanya ni Adrian. Ganon din ang mga tao at mga empleyado. Napangiti naman si Hazel dahil alam niyang magiging mabigat na responsibilidad dito para sa kanyang panganay. Pero dahil 4 sila, maghahati-hati ang mga ito sa mga responsibilidad. Ang aking mga anak at ang aking magiging asawa na si Hazel. Sila ang magiging pundasyon ng kumpanya at magiging tagapangalaga ng lahat ng tao sa likod ng kumpanyang ito. Gusto ko na sana lahat kayo matutong respetuhin si Hazel, kagaya ng pagrespeto niya sa akin. She's a treasure to me, a gem. Kaya kung sino man ang babangga sa pamilya ko, ako ang makakalaban niyo. Nang matapos sa pagsasalita si Adrian, isa-isang nagsalita ang 4 na anak nila. Habang nakatingin si Hazel, hindi niya maiwasang mapangiti. Are you okay? Tanong ni Adrian. Masaya lang ako na masaya silang 4. Tignan mo, ang likot nila. Gusto raw nila kilalanan ng mga tao na tumutulong sa'yo. Salamat ha. Salamat sa pagpapakilala mo sa kanila. Huwag ka mag-alala. Ngayong kilala na sila ng mga tao, paniguradong irerespeto rin sila ng mga ito. At saka, aalagaan ko kayo at poprotektahan. Sisiguraduhin ko may proteksyon ng mga anak ko.
Natutuwa talaga ako sa kanila. Saad ni Adrian. Napangiti si Hazel. Magiging maingay na ang mansyon mo kapag nagkataon na lumipat na kami doon. Mas masaya nga kung magkakasama tayong 6. At least hindi boring. Siyempre, hiwalay ang kwarto natin. Namula ang pisngi ng babae, kaya natawa sa kanya si Adrian. Sa sumunod na oras, naging abala ang mga bata sa pagkain at naiwan naman si Hazel kasama ang ina ni Adrian na nakangiti lang dito. Kailangan ng lalaki na makipag-usap sa target client nila ngayon, lalo na't gusto rin niyang makilala ang mga ito. Sabi ko na nga ba't darating ang panahon na magkikita sila. Tumawa ang matandang babae. Yung sinabi mo po nagkita tayo? Totoo po ba? Tsaka kayo rin po ang nag-lock ng meeting room. Alam mo, nung una hindi ako naniniwala na ikaw yon. Pero dahil sa sinabi sa akin ni Adrian, nakilala na rin kita. Madalas tayo magkasalubong at actually nagkausap na kami ng mga anak mo. Hindi lang siguro nila ako matandaan. Talaga po ba? Tsaka nagsasawa na ako sa iyak ni Adrian. Kaya naman gumawa na ako ng paraan. Nakakarindi na ang paulit-ulit na pag-iinom ni Adrian, no? Nakangiwing sabi ng ina ng lalaki. Natawa naman si Hazel at maya-maya lang, tumayo ang mga bata para sumayaw kasama ang asawa ng ina ni Adrian na kanilang lolo. Tumawa ng malakas sa mga tao dahil sa bibong mga anak niya. Napangiti siya at pumapalakpak dahil nakisama na rin ang iba pang matatanda. Sayaw po tayo! Sigaw ni Harry. Kaya naman pagdating ng gabi, bagsak ang 4 na anak ni Hazel sa kotse. Napailing na lang ang dalaga at inayos ang pagkakaupo ni Harry na may hawak pang manok. Maging si Alfred ay hawak pa ang supot ng cake at tumatawa pa ng mag-isa. Kaya nasasampal ni Helena na tulog na. Hazel. Tawag ni Adrian. Bakit? Tanong niya nang isarado niya ang pinto ng kotse. Thank you for allowing me to be their father. I love you so much. Saad ng lalaki at hinalikan ng kanyang noo. Ngumiti si Hazel at hinaplos ang pisngi ng lalaki na nakatitig sa kanya. You deserve to be happy. Lahat tayo deserve na maging masaya. Kaya tama lang na makilala mo ang mga bata. Ngumiti si Adrian at hinalikan ng labi niya na napangiti at tumugon sa halik ng lalaki. Mommy, watch us! Napatingin si Hazel sa kanyang 2 anak na si Alfred at Austin na nagsasurfing kasama ang kapatid niya. Natawa siya dahil marunong na ang mga ito. Dahil ilang araw ba naman silang nasa dagat at walang tigil. Naisip ni Adrian na umalis kasama ang kanyang pamilya para i-celebrate ang birthday niya. Be careful, baka malaglag ka. Babe, relax. Nakasuot sila ng proteksyon. Kasi naman, nag-aalala ako. At baka tumama ang mga ulo sa surfboard. Nandiyan naman sila daddy, na nag-iihaw. Kaya mapapansin nila ang mga bata. Tignan mo si Helena at Harry. Naglalaro lang sila sa gilid. Sabi ni Adrian. Pinagmasdan naman yun ni Hazel at napangiti siya dahil alagang-alaga nito ang kapatid. Akala nga niya sa buong buhay niya mahihirapan siya. Ngunit dahil sa kanyang 2 malalaking anak na si Alfred at Austin, naging mas madali ang buhay niya. Ngunit mas naging madali pa yon dahil katulong niya na si Adrian. Kumain muna kayo at luto na ang isda. Nasaan ang iba? Tanong ng ama ni Hazel. Nasa dagat pa po, Papa. Tatawagin na rin sila ni Adrian. Ngumiti ang matandang lalaki. Natutuwa ako nakikita kang masaya, anak. Hindi ko alam kung ilang beses akong
Hihingi ng pasensya sa'yo sa lahat ng stress na nagawa ko. Papa, pasensya ka na anak ha. Ang tanging magagawa ko lang ngayon, bumawi sa'yo. At sa mama mo na hindi ako iniwan. Basta masaya ako ngayon, dahil masaya ka kasama si Adrian. Ngumiti ng matamis si Hazel. Magsaya na lang tayo dito, Papa. Ang mahalaga naman ngayon, kumpleto tayong lahat eh. Sa sumunod na oras naman, sabay-sabay silang kumain. Sa hinanda nilang boodle fight. Karga ni Adrian ang anak na si Helena, na kumakain din, at ngiti pa ng ngiti. Sa tabi ni Hazel ang dalawa niyang anak na sina Alfred at Austin. Si Harry naman, nakikigulo sa kanyang lolo at lola. Ang dami niya na. Tumawa si Adrian sa anak na nahihilig sa manok. Kasi daddy, ang takaw ni lolo sa manok baka maubos po kaya kumuha na ako. Ngumuso si Harry at dinala ang dalawang malaking manok. Tawa naman ng tawa si Adrian sa ginawa ng anak. Maging ang matatanda, natawa na rin. Napakasaya talaga ng bakasyon na ito. Saad ng ina ni Adrian. Wala pa bang kasunod ng mga bata, Hazel? Tumawa ang ina ni Hazel sa sinabi ni Anastasia. O bakit? Malaki na ang mga bata. Tsaka isa pa lang ang babae. Bata pa rin naman si Hazel. Kaya alam kong kaya pa nila makabuo ng mga bata. Tumawa si Hazel at nakaramdam ng konting pressure. Pag-iisipan ko po, ay dapat lang nako. Ayaw kong lisanin ang mundong ito kung walang dadagdag na apong babae. Nakangiting sabi ng matandang babae. Nang lumabas si Hazel, agad niyang tinignan ng dagat at nakitang tahimik ngunit may speedboat na nasa gitna. Naglakad siya papunta doon at nakita si Adrian na napangiti sa kanya. Saka pupunta? Tanong niya kay Adrian. May papakita ako sa'yo. Tara? Sige, tara. Sumakay sila sa speedboat at nakarating sila sa isang maliit na isla. Agaw pansin ang kubo na nandun at ang mga umiilaw na bagay sa paligid ng kubo. Ano to? Gusto ko lang ipakita sa'yo ang napag-usapan namin nila Alfred. Isa pa gusto kong tayong dalawa lang muna makakaalam nito. Ano bang meron? Nagtatakang tanong ni Hazel at naglakad na papunta sa bahay kubo. Nang makapasok siya, kusa siyang natigilan nang makita ang mga pulang rosas na nagkalat sa buong bahay kubo. Napatingala rin ang dalaga sa mga bulaklak at hugis puso na lobo na nakapalibot sa buong bahay. Ngunit, mas napansin ni Hazel ang mga litrato nila ng kanyang anak na talagang sinama pa ni Adrian. Adrian, nagustuhan mo ba? Oo, anong meron? Ba't may pa-surprise ka sa akin? Tanong ni Hazel at napahawak sa dibdib ng kanyang mapapangasawa. Hinalikan ni Adrian ang labi ng babae para ibigay ang buo niyang pagmamahal. Hazel, napaka-importante mo sa akin. Binigyan mo ulit ako ng lakas na mabuhay. Binigyan mo ako ng rason para magmahal ulit nung pakiramdam ko wala na akong pag-asa na magmahal pa dahil wala ka. Adrian naman pinapaiyak mo ko. Alam kong late na. Pero sana makuha ko ang matamis mong oo sa tanong ko sa'yo. Ngumiti ang lalaki at dahan-dahang binuksan ang itim na ring box at humarap kay Hazel. Love, will you marry me? Oo naman, Adrian. Sayong-sayo ako. Ikaw ang gusto kong makasama habang buhay. Kasama ang mga anak natin. Kayong 5 ang buhay ko, Adrian. At masaya ako na magkaroon ng anak sa'yo. It makes me happy knowing that
You are their father. Ngumiti naman ang lalaki. Iba talaga ang dating mo. Napapabilis mo ang tibok ng puso ko. Tandaan mo, Hazel, ha? Kayo ang mundo ko. Kayo ang mundo ko na patuloy kong bubuuhin at aalagaan hanggang sa tumanda ako. Years later, pumapalakpak si Hazel nang makita kung gaano kagwapo ang kanyang 3 anak sa suot nitong tuxedo. Sila na ngayon na mag-aalaga sa kumpanya ng kanilang ama. Nang tumuntong ang mga anak ng babae sa edad na 18, inutusan na agad ng kanyang asawa na mag-ensayo para sa gaganaping formal event para sa kanila. Kuya Alfred, Kuya Austin, my God, all of you are so guwapo! Sigaw ni Helena. Tumawa si Hazel. Guwapo, di ba? Yes, Mommy, walang kupas. Si Kuya Harry po parang he's going to poop or something. Umismid si Helena. Siyempre, manang-mana sa Daddy Adrian nila. Natawa si Margot. Lakas ng lahi eh. Natatawang sabi ni Zebby. Lahat ng kamera nakatutok sa kanilang 3, habang seryoso silang nakatingin sa mga tao sa kanilang harapan. The newest CEO of the company, together with his siblings, Austin Red Gutierrez. Masayang sabi ng MC. Ang pogi! Sigaw ng mga kababaihan. Hindi makapaniwala si Hazel na sa kabila ng pag-iyak ni Austin, mga reklamo, at iba pa, ito na yun ngayon. Isa na si Austin sa magpapatuloy sa ligasiya ng kanyang ama, kasama mga kapatid nito. Marami na ring nagbago sa buhay ng mga anak ni Hazel, maging sa kanilang mag-asawa. Congratulations! Nakangiting sabi niya habang inaayos ang buhok ng anak. Ngumiti si Austin. Para po sa inyo ni Daddy ang lahat ng ito. Basta kapag di mo kaya, lagi mong tatandaan na sinabi ko na magpahinga ka. Marunong naman si Helena at ako sa negosyo, kaya tulong-tulong tayo. Tumango si Austin. Opo, Mommy. Nandyan din po sila Alfred at Harry. Kaya madali lang po to sa akin. Napangiti si Hazel. Dahil sa ilang taon na lumipas, mas lalong naging mabuting bata ang kanyang mga anak. Sa ilang taon na lumipas, pagkatapos ikasal ni Hazel sa asawa, nagkaroon pa sila ng isa pang babaeng anak at si Hermione yon. Let's eat! Sabi ni Helena. Gutom ka na naman oh. Natatawang tanong ni Alfred. My God! Ako kaya naghanda ng mga damit na susuotin nyo no? Wala kasi kayong taste sa fashion. Nakangusong sabi ni Helena. Kaya pala magkaiba ang pares ng medyas ko kasi ikaw palang nag-ayos. Pang-aasar ni Harry sa kapatid na babae. What? Hindi yan magkaiba. Black color lahat ng medyas mo. Don't sabotage me nga. Umirap si Helena. Loh, ang arte. Napailing si Hazel sa kanyang mga anak. Dahil hindi ata nabubuhay ang mga ito na hindi pinipiko ng isa't isa. Lalo na ang kapatid nilang babae. Isa sa mga nagustuhan ng babae sa kanyang asawang si Adrian is that she feels included sa lahat ng ginagawa nito. Maayos ba ang opisina niyo? Tanong ni Adrian sa mga anak. Opo, inayos na po yung sa aming 3 nila Harry. Inaasikaso ko na rin pa ang posisyon nila sa kumpanya. That's good. Ang mahalaga, tulong-tulong kayo. Huwag kang mag-alala, Daddy. Kayang-kaya na namin ang kumpanya. Trust my muscles. Saad ni Harry at hinalikan pa ang braso nito. Basta, tandaan nyo kapag napapagod, magpahinga. Yun lang ang gusto ko maging palatandaan nyo kapag pagod na. Kasi mahirap kapag na-burn out. Magpapahinga pero hindi susuko. Sa ilang taong nakalipas, ramdam ni Hazel ang
malalaking pagbabago sa kanilang dalawa ng asawa. Tumatanda na rin pala talaga sila, kasabay ng pagtanda ng kanilang mga anak. Love, makakarating ka na sa ibang bansa sa sobrang pag-iisip mo. Natawa naman siya. Nakakatuwa lang kasing isipin na malalaki na ang mga anak natin. Maaasahan na sa negosyo. Si Helena naman modelo na. At napakagandang bata. Si Harry napakagwapo. Grabe, parang kailan lang. Ganon talaga ang buhay, love. Ang mahalaga ngayon, natupad na natin ang mga bagay na gusto natin para sa kanila. Sa ngayon, sulitin natin ang oras. Pumasok sila sa loob ng mansyon at nakitang nanonood ang kanilang mga anak. Abala ang mga ito habang pinapanood ang movie sa malaki nilang telebisyon. Agad namang lumapit sina Hazel at Adrian. At nakiupo na rin sa sofa kung saan naroon ang mga ito. Kagaya ng palagi nilang ginagawa kapag hindi sila abala, nagbabanding sila sa pamamagitan ng pagsasama-sama. Yun ang hindi magagawang ipagpalit ni Hazel. Kitang-kitang solidarity at pagkakaisa sa kanilang pamilya. At alam nilang, balang araw, magkakaroon din ng kanya-kanyang pamilya ang kanilang mga anak. Ngunit sa ngayon, susulitin muna nila ang pagkakataong kasama pa rin nila ang mga anak. At gusto nilang bumuo ng masasayang alaala na alam nilang hindi nila maipagpapalit sa kahit anumang yaman. Para kay Adrian, ang kanyang quadruplets at si Hermione at ang kanyang asawang si Hazel, ang mga bagay na nagbibigay kasiyahan sa puso niya. At si Hazel, hindi nagsisisi. Na sa wakas, kumpleto ang kanyang pamilya, na hindi niya ipinagkait ang kasiyahan ng kanyang mga anak. The End. Maraming salamat po sa aming mga tagapagtangkilik at sa mga taong walang sawang sumusuporta sa aming channel. And now, let's have a shout out for our commenters. Ann Mariano, Anita Pineda, Maribel, Rose Pablo, Rowena, Roberta Reyes, Lolita Cabanting, Marivic Neneng, Ruby Villanueva, Renalyn Macaria, Elsa Enerio, Norana Gani, Maria Lui, Alicia Querido, at Maria Girly Gakutan. Maraming salamat po sa inyo. Gayon din sa mga OFW na aming tagapakinig at mga naninirahan sa probinsya at maging sa mga syudad. Kayo ang dahilan kung ba't kami nagpapatuloy. Maraming salamat po.